pag-usapan natin etong fake news na to. Ha? Etong fake news na to na kumakalat ngayon, isang falsifikado na dokumento na naglalaman na itong si Speaker Martin Romualdez daw, tinanggal sa pwesto bilang House Speaker. Ito, pinapakalat ngayon. At siguradong sigurado, ito ay galing na naman sigurado sa grupo ng kadiliman. Ngayon, ito po ay fake news. Dahil mismong si Executive Secretary Lucas Bersamin ang nagkumpirma na hindi ito totoo. At talagang tinatrabaho lang ng ilang mga tao na may interes sa pwesto ni Speaker Martin Romualdez na siya ay matanggal at mawala sa pwesto. Para syempre, sila ang papalit. Ang kakapal na mukha, di ba? Isipin mo, pinsan ng Pangulo na mahal na mga Pilipino na si Speaker Martin Romualdez, papatalsikin para sila ang pumalit ng mga walang kakayahan at walang kredibilidad na mamuno bilang Speaker of the House. Yan kasi ang problema sa atin. Yan ang problema. Inuuna kasi ang inggit sa katawan. Hindi naman nila kaya. Inuuna nila yung pansariling interest nila. Nakakahiya lang yung mga ganitong mga politiko talaga, mga kababayan. Kaya wag tayo magpapaniwala sa mga dokumento na nakikita natin ng basta-basta. Kumpirmahin muna natin kung ito ay totoo at legit o lehitimo. Kasi karamihan naman, alam naman natin, basta galing sa kampo ng kadiliman, kung hindi fake news, peke. Kung hindi kalokohan, katarantaduhan. So yan talaga ang tatandaan natin, mga kababayan. Si Speaker Martin Romualdez nananatili po sa kanyang pwesto. Hindi po siya pinapalitan, hindi po siya tinatanggal. Nananatili po siyang speaker hanggang sa ngayon. At nananatili siya na mahal ng mga Pilipino sa puso ng bawat tao na nagmamahal sa kanya. Kaya wag tayo magpapaniwala. Diba? Problema kasi meron silang ibang mga kakampi o nagkukunya-kunya rin mga kakampi. Pero lihim na gustong maagaw yung pwesto kay Speaker Martin Romualdez kasi nga mga kampi rin sila ng kadiliman na nagkukubli at nagkukunwari nakakampi ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Mahirap pa kasi magbitaw sa ngayon. Siyempre, wala tayo sa lugar para magbanggit ng mga pangalan na yan. Pero naniniwala ako, lilitaw at lilitaw rin talaga ang salarin. Kung sino ang promotor, kung sino ang pasimuno sa peking dokumento na yan na nagkalat na pinapatalsik o wala na raw sa pwesto si Speaker Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Kaya mga kababayan, inuulit ko, huwag tayong pabobo-bobo. Huwag tayong patanga-tanga sa panahon ngayon. Marami kasing mga nagkakalat na mga peking dokumento at nakala mo totoo. Kung hindi ka masyadong nakapag-aral at kung ikaw ay pabobo-bobo, maniniwala ka talaga. Lalong-lalo na kapag hindi mo kukumpirmahin. Pero kung ikaw ay isang matalino, ikaw ay isang Pilipino na may pagmamahal sa ating bansa, kukumpirmahin mo muna ang bawat balita na iyong mapapanood at mapapakinggan at mababasa. At hindi ka kaagad maniniwala. Kasi kapag naniwala ka kaagad sa mga balita na hindi mo kinukumpirma, ang tawag doon ay tanga. Kaya eto, inuulit ko, peke po peke, hindi totoo, katarantaduhan, at kasinungalingan yung dokumento na kumakalat ngayon. Kaya pag lumabas sa Facebook nyo, komenta nyo na lang, ito ay peke. O kaya i-report nyo yung nagpapakalat ng dokumento na yun. Alam nyo, hindi ko talaga maisip itong mga DD list na to, itong kampo ng kadiliman. Sa kabila ng mga kinakaso sa kanila, sa kabila ng mga ilan sa kanila nagtatago na sa ibang bansa, patuloy pa rin sila sa paggawa ng fake news. Patuloy pa rin sila sa pagpapakalat ng kalokohan at katarantaduhan dito sa atin. Sa ngalan ng kapangyarihan na gusto nilang makamit. Dahil gusto nilang pumalit sa pwesto kung ano-anong kalokohan ang gagawin nila. Nagkataon, si Speaker Martin Romualdez, matikas. Kasi nga, mahal ng mga Pilipino. Kaya hanggang ngayon, siya ay nasa pwesto. Tandaan natin peke po, hindi po totoo, katarantaduhan, kalokohan at kasinungalingan yung dokumento na yan. Kaya wag nyo na po i-share kapag dumaan po sa mga Facebook wall ninyo. Wag nyo na pong i-share bagkos, komenta nyo nang ito ay peke at i-report ninyo yung nag-post ng
peking dokumento na yan. So huwag niyo po kalimutan, pakisubscribe po ating YouTube channel. Salamat.